Kumusta, mga ginoong mamumuhunan at mangangalakal? Ang impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan system, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Kung interesado ka, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong pag-aralan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng organisasyon ng mas malapit. Ihahambing namin sa iyo ang mga kasalukuyang pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Opendoor Technologies Inc., ticker OAL. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon simula noong Hulyo 28, 2025 sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Organisasyon Opendoor Technologies na bibilang sa subkategory. Accommodation, 39 na organisasyon ang nakikilahok sa pagtatasa. Tingnan ang mga desisyong ginawa sa dulo ng video na ito. Resulta ng kumpanya, minus 7.5 sa 10 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay 2.5 puntos. Kung titignan mo ito mula sa isang napakalawak na pananaw sa loob ng buong stock market sa kabuuan, makikita natin na ang average na marka para sa stock market sa kabuuan ay 1.7. Laban sa isang minus na rating, 7.5 puntos para sa kumpanya Opendoor Technologies Inc. Paghahambing ng dynamics ng presyo ng stock ng kumpanya Opendoor Technologies at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang shares ng kumpanya Opendoor Technologies nagpakita ng pagbabago ng minus 1.8%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 6.3%. Market capitalization ng kumpanya Opendoor Technologies Inc. nagkakahalaga ng 1.85 bilyong dolyar. Na may market capitalization na US dollars 217 bilyon, ang subkategory ay nagkakahalaga ng US dollars 1.5 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 0.58 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay 88 bilyong dolyar. Sa paghahambing ng mga bahagi ng market at balancing capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Opendoor Technologies Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 0.85%. Ang book value ay 0.662%. Pagtatasa ng market share ng kumpanya at halaga ng libro ng subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyon sa ilalim ng pagsusuri ay nagkakahalaga ng US dollars 2.268 bilyon. Pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro account para sa 371% ng equity ng kumpanya. Pagtatasa ng antas ng utang ng kumpanya, napakasama, minus 2 puntos. Ang ratio ng market value ng kumpanya sa tubo nito ay 0. Na may average sa subkategory na 17. Ratio ng presyo sa kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars 367 milyon. Hindi alam ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan. Pagsusuri ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 0.4. Ang average para sa subkategory ay 1.4. Pagsusuri ng presyo ng merkado ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 punto. Ang kita sa huling 12 buwan ay US dollars 5.110 milyon. Pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus 1 punto. Ang marginality ay minus 7.2% na may average na 8% para sa subkategory. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.238%. Ito ay 257% mas mababa kaysa sa market capitalization share.
Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay 1,260,000 dolyar. At para sa subkategory na 353,000 dolyar. Pagtatasa ng dami ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat individual na empleyado ay minus 250,300 dolyar. Average sa subkategory, $20,800. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay $3,486,000. Subkategory, $250,000. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Shares for sale account para sa 22.2%, kumpara sa subkategory average na 3.6%. Teknikal na tagapagpahiwatig RESA 14 na nagpapakita ng antas na 70% para sa kumpanya Opendoor Technologies Inc. Samantalang sa subkategory ang RC level, 14 na, ay 60%. Ang mga bahagi ng kumpanya ay aktwal na nagkakahalaga ng humigit kumulang $2.55. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $0.4. Tignan natin ang talahanayan ng order, na available sa lahat, link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga pagbabahagi ng kumpanya Opendoor Technologies Inc., sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets, isang desisyon ang nagawa. Upang buksan ang isang pagbagsak sa $2.54 bawat bahagi. Bukas ang deal dahil medyo mahina ang valuation at price trend ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay batay sa pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 0.8. Ang stop loss ay nakatakda sa 4.28. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong magsasara ang order sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Agosto 27, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang iyon. Ticker, LREE, magiging pangunahing buy order. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang basic o ang pagbabalanse. Ang pangalawang order ay naayos sa aktwal na presyo. Salamat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng help system, Guru Markets.